Siya ngayon ang kinikilalang eksperto sa financial technology. Pag-usapan ho natin. Lito Villanueva, classmate, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, classmate, at magandang umaga sa lahat ng inyong tagapakinig. Milyong-milyong tagapakinig sa buong Pilipinas. Alright. Magandang umaga po. Bago sa ilang espesipiko, i-refresh natin, sariwain natin ang alaala at ang pagkaunawa ng ating mga kababayan. Pag sinabi nating digital economy, anong dapat nating matutunan at maalala muli? Siguro para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at nanonood sa online, simply ang pinaka sigurong malapit na makakaintindi sa digital economy ay yung paggamit ng ating smartphones sa pagbabayad, yung digital payments. So alam natin na marami sa atin ang gumagamit ngayon dahil siguro kung meron man maganda ang naidulot ang COVID-19 ay yung quick adoption ng ating mga kababayan sa paggamit ng digital payments. So kung titignan mo ngayon ang InstaPay at PesoNet, yung pagta-transfer ng pera, so kung kanino mang pagbabayaran mo or pinagkakautangan mo or mga allowance or remittance ay pwede nang gamitin ng inyong digital payments. At maganda dito dahil sa ang BSP, ginawa talaga nilang interoperable. Kahit saan, meron ka mang anumang bangko o anumang digital wallet ay pwede mong gamitin at pwede kang magpalipat-lipat ng pera gamit ang mga digital platforms na ito. Alright, sa krisis na ito sa gitnang silangan na may impact sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga susunod na araw at mga linggo at maaring buwan pa ang impact nito. Ano ang sa digital economy anong nakikita niyong immediate impact? Good or bad? Better? Anong nakikita nating opportunities and threat na ipinopose ng Middle East conflict na ito? Alam mo, ako mismo na unang day one pa lang ng conflict na to nung Sabado ay naapektuhan na kagad ako. Kasi alam mo, kasamang Cesar, dapat ang meron akong lilipad ako papuntang Barcelona para magsalita sa Mobile World Congress. So nung Sabado via Qatar Airways na-cancel na yung flight namin. So nakita ko doon yung kababayan natin na dapat ay pupunta sa Middle East, yung mga lahat ng Middle East carriers na Middle East bound carriers ay talagang na-cancel, yung Emirates, yung Qatar Airways, Gulf Air, etc. So talagang nakita natin na hindi sila handa. Lahat naman tayo hindi handa at wala namang maidudulot na kabutihan ang anumang conflict or gera. So at alam natin na siyempre, ang Pilipinas ay isa sa mga maapektuhan at ating mga kababayan. Ngayon nga, marami tayong mga kababayan, mga OFWs, ang talagang i-repatriate na dahil hindi na ligtas o delikado na ang mga areas na sa Gulf areas o Gulf countries na ngayon ay inaatake pa rin ng Iran. So I think sa atin ang mahalaga ay kung paano tayo maglalatag ng kahandaan. At syempre sinabi na nga ni Pangulong Marcos, isa doon ay yung 4-day work week sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Kasi alam mo, ang kinakatakutan natin ngayon ay yung pagtaas ng langis. At alam naman natin yung sa Strait of Hormuz at yung mga pagkaroon ng anantala at paghinto ng mga shipment ng mga at pagbomba ng mga oil tankers at yung liquid yung LNG ng Qatar at ngayon ang China ay syempre lahat ng mga bansa ay nag-iipit na ngayon ng mga kanilang mga inventaryo ng mga langis. So talagang syempre tayo ay malaki ang ating ang ating dependence sa mga imported na fuel. Kasi ang ating issue ngayon ay kung paano magkakaroon tayo ng kahandaan para kasi nga sasabi natin baka nga ito ay lalo pang lumala at lalo pang humaba. Kasi alam mo, hindi masyado natin talaga tong napaghandaan. But I think yung digital, babalik tayo sa digital readiness. I think dahil sa COVID-19, handa ang Pilipinas para dito sa ating mga krisis na ito. But I think
yung ating isa pa rin nating gustong bigyan daan dito, yung cyber threat, no? Cyber security concerns, no? Sabi mo nga yung aking thesis nung 77 years ago, yun dun ako nakatutok before, at ito na nga lalo na lumalala dahil alam mo yung mga state-sponsored terrorism or state-sponsored cybersecurity o cybercrime, no, or fraud ay talagang lalong napapaigting dahil lalo pa nating nakikita ito sa ating mga consumers, no, kung naapektuhan sila. Kaya ang sabi natin, yung cyber hygiene or yung cyber protection, no, sa itong mga illegal na activities ay lalo pang nakikita natin na lalong tumataas at lumalaki. So kaya ang kahandaan natin dito ay lalo pang paigtingin ang cyber education campaign sa ating mga kababayan at lalo pa nating paigtingin yung ating kahandaan pagdating sa pagiging alerto. That's why nga kasamang Cesar, 3 years ago, meron tayong inulunsad kasama ang BSP, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang tawag namin dito yung #wag magpaloko, maging scam alerto. Kasi alam natin na talagang ang consumer protection ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng digital economy upang mapanatili pa ang pagtitiwala o ang tinatawag nating digital trust sa lahat ng digital payments or digital platforms na ginagamit ng ating bansa, no? Kaya nga nakita natin yung kalakihan ng digital economy ngayon sa Pilipinas. Okay, babalikan ko yung possible threats, no? Yung mga immediate threats sa digital economy, sa technology natin, sa panahon ng Middle East conflict, ano? Sapagkat maliwanag yung mayroong crisis o wala, laging mayroong threat. Baka naman mas malaki ang threat ngayon sapagkat maraming nagsasamantala sa panahon ng krisis. Babalikan ko yan, no? I'll go back to yung aking first point, no? Ang Pangulo ay nag-announce na kahapon ng 4-day work week, ano, to start next week sa mga gobyerno, no? Ang private sector posibleng sumunod. May not be as massive as government offices sapagkat ang gobyerno 1.5 million workers, strongest organizations with a command and control by the Office of the President can immediately do that sapagkat may utos ng Pangulo. On the other hand, ang private sector may iba-ibang dynamics. So kung halimbawa sumunod ang private sector ng 4-day work week, assuming na magkaroon ng 4-day work week din ang private sector, handa na ho ba? Handa na ba, Lito, ang digital platforms? Yes. Alam mo, handang-handa tayo. Handang-handa na tayo. Na-train na tayo dun sa COVID-19. In fact, dun sa COVID-19 talagang all throughout, di ba, wala namang pumapasok sa opisina kundi lahat work from home, di ba? Or work from anywhere. So in fact, nung kasabay nung announcement ng Pangulo ng 4-day work week sa pamahalaan, nag-announce din ang RCBC ng 4-day work week, no? So isang work from home every Friday. Oh. So starting next week, no? Effective March 9. Ng Lunes, ngayong doon darating na Lunes. So 4 days na lang papasok sa opisina kasi nga para yung Friday wala nang makakonserve ng energy, no? So wala nang aircon, wala nang ilaw, etc. Kasi kailangan, I think buong bansa, no? Hindi lang dapat ito ang pamahalaan o ang gobyerno ang maglunsad ng ganitong 4-day work week kasi nga yung reserve natin, no, yung energy reserve natin ay very critical, no. So hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal itong conflict sa Middle East. Kaya dapat maging handa ang lahat at as early as now mag-conserve tayo ng energy. Alright. Babalikan natin si Lito Villanueva. Siya ho ang Executive Vice President ng RCBC at Chairperson ng Financial Tech Alliance Philippines. Pinag-uusapan namin ni Lito Villanueva ang impact ng ang krisis sa gitnang silangan sa atin. Pero ngayon, sa last part ng ating panayam sa kanya, Lito, pwede bang i-guide ninyo ang ating mga nakikinig at ang mga sumusubaybay ngayon? Ano ang possible threats? Anong mga, sa tingin nyo, mga pansasamantala sa digital economy, sa financial technology world sa panahon ng krisis? Sapagkat even during peacetime, marami nagsasamantala. Pero lalo na ng panahon ng krisis. Diyan tayo na training. Lito. Yes, actually kasamang Cesar, no, mabuti nga itong ating topic ngayong umaga kasi very timely at relevant kasi
ang gusto nating gawan ng emphasis dito ay yung lalo pang dadami ang cyber threats o cybercrime dahil sa krisis ngayon. Alam mo, kasamang Cesar, ang karamihan ng ating cyber fraud ay yung ating tawag ng mga mule accounts, no. Itong mule accounts na ito ay actually legitimate accounts. Ang kasamaang palad nga, karamihan o may sa ating mga kababayan ay nagbebenta ng kanilang profile at may mga crime syndicates na bumibili ng mga legitimate bank accounts, no, ng mga Pilipino sa halagang 500, 1,000, 3,000, 4,000. So in fact, kung makikita mo, may mga social media post pa, nasa Facebook pa, yung mga naglalako at nagbebenta ng mga at yung mga yung humihingi ng kung sino mang mag-volunteer magbigay na kanilang legitimate profile. At itong legitimate profile na ito ng mga account holders ng mga Pilipino ay ginagamit na sa cybercrime o sa cyber fraud. Kaya I think ang gusto nating ipaalala sa ating kababayan, wag ho kayo masilaw doon sa ibibigay na pera na kapalit ang inyong profile o inyong details ng inyong account. Kasi po ito ay gagamitin sa criminal activity at kung mahuli po kayo ay kasama po kayo doon sa krimen. So kaya po ang ating kagandahan nito, yung ating ipinasadang Kongreso at pinirmahan ng Pangulong Marcos at syempre pinapatupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung tinatawag na AFASA Law, yung Anti-Financial Accounts Scamming Act, na kung saan lahat ng ating mga BSP Financial Supervised Institutions ay kaagapay, no, ang pamahalaan at ang BSP upang masiwata ang mga krimen na ito. Kaya syempre, sa lahat ng ating sinasabi ngayon, dapat ang ating mga kababayan ay alerto sa ganitong mga klaseng pananamantala, lalo pa ho ngayon na krisis sa Middle East ay magdudulot ng mas matindi pa hong economic impact, no. So syempre, marami rin sa ating kababayan na OFWs na uuwi sa Pilipinas at syempre iba nating kababayan na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin ay talaga yung siguro sa iba ay kakapit sa patalim. Kaya dapat po ay isipin po natin, baka 10 beses kayong mag-isip na huwag ho kayong matetempt, no, at mag-iinganyo ng ganitong mga klaseng mga criminal activities po. So dahil po kasi pati ho kayo ay mapapasama sa krimen na ito. So kaya po ngayon sa sagot sa tanong mo, lalo pang nating paigtingin ang education campaign para sa ating kababayan dahil lalo pa hong abusuhin ng mga criminal syndicates ang krisis na nangyayari ngayon sa buong bansa at buong mundo. Alright, kung maliwanag yung threats sa digital economy natin sa iba't ibang sa pamamagitan ng iba't ibang platform, ano naman yung nakikita ninyong positive side, no? Kung mayroon mang makikitang positive side or opportunity na makikita natin para sa digital economy sa panahon at sa gitnang ito ng krisis sa gitnang silangan, Lito. Actually, dahil sa digital platforms, no, sa digital economy, mas mapapadali natin ang pagbibigay ng ayuda, for example, no. In fact, ito ginawa natin nung panahon ng COVID-19 na hindi na to manual, no, nung pagbibigay ng ayuda dahil kagandahan nito mas mabilis, mas efficient at mas transparent, no. Kaya itong digital payments na to o digital platforms ay ginagamit ng ating pamahalaan para sa pagbibigay ng mga tulong pinansyal sa ating kababayan. At kagandahan pa rin ito dahil sa digital payments ay lalo pang napamura yung paggamit ng digital payments kasi at mapapabilis yung pagbigay ng remittance, for example, at pagpapadala sa ating mga kababayan. Kasi yun ang kagandahan ng digital payments. Kasi alam mo, ang digital payments kasi ay it really promotes transparency, efficiency, at talagang yung cost savings, no? Kaya ang kagandahan rin nito talaga ay alam mo naman sa ating bansa, sa Pilipinas, di ba, we've been known as the
texting capital of the world about 15 years ago, and we're still number one in the world when it comes to the most number of social media posts. Kaya kumbaga, gamitin ho natin ang ating smartphones, ang social media sa kabutihan, sa pagbibigay ng magandang balita, at wag na ho tayong pumatol sa mga fake news, kasi yung mga social engineering na yan, at mas maganda ho magdulot tayo ng kabutihan sa pamamagitan ng pagsiwata sa mga false information or yung mga nakukuryente sa mga ibang balita na hindi naman totoo. Kaya siguro dapat kagaya yung show kasamang Cesar, tumutok sila sa DZRH para sa talagang accurate reporting at sa lahat ng mga balitang dapat nilang mapulot sa inyong programa. Alright, Lito, maraming salamat sa insights at facts and figures and context na ipinagkaloob ho ninyo sa ating palatuntunan sa umaging ito. Happy weekend sa iyo. Happy weekend sa iyo kasamang Cesar. Maraming salamat.